Alright, hello everybody, we are back and today malalaman na natin kung sino ba yung mga students na bumagsak. Sino ba yung mga, kinulang sa powers, kinulang sa pag-aaral. Kasi may quiz kahapon tapos ito yung mga bumagsak. Okay? So malalaman na natin yan, alright? So again, let's pull up actually na-pull up ko na pero let's just pull up kasi for sure sa inyo wala. So select star from what do we want to pull? Students table. So, let's pull that. Ayan. So, makikita na natin, ito yung mga, let's say, ito yung overall grade nila. Average grade nila, ito yung G1 nila, di ba? General weighted average. Tama ba? Or grade, hindi. Sige, yun. Okay? So, yan yung grade nila. Para makapasa kayo, okay? Para graduate kayo, you guys need a score of 75. And unfortunately, sino ba? Isa-isa natin titingnan. Si Nathaniel C. Kinulang ka. 65. Fourth year ka pa man din. Mas malala. Ang lala mo, Nathaniel. Okay. Wala na tayong magagawa dyan. Kaya mo umulit ng fourth year. Okay. Now, hanap pa tayo ng mga bumagsak. Miko. Yung mga may Miko yung pangalan. Alam mo nang babagsak eh. Miko Javier. Fourth year na naman siya. Ulit ka, boy. Walang graduate, boy. Etong gusto ko. Carlos Reyes. My man, di ba? Kumapit pa. Congratulations. Play the graduation music. Alright, now imagine, 15 lang to, pero it took us a bit of time to find lahat ng mga bumagsak. Well, given ang dami nating comment, di ba? Kada may makita tayong bumagsak. Pero imagine, ilan ba ang tao sa school? Di ba? If not in the thousands, di ba? 10,000s. Let's say university, di ba? Nasa 10,000 plus yung mga tao dyan. Imagine, isa-isa mong titingnan kung sino man bumagsak. Right? How are you gonna do it? Now, if you guys are interested, let's say may website, tas may filter option doon. There's a huge chance na sa back-end nun, ito din nangyayari. SQL din yung gagawin nila. Alright? Magsisend lang ng call yung website papunta dito sa server or dito sa database, tapos mag-SQL lang din yun. Alright? Okay. So, we want to know kung sino ba yung mga bumagsak. Let's get to the point. Diba? Ang dami mong sinasabi, Samuel. Ang dami mong sinasabi. So, meron na tayo select star from students. Anong kailangan natin malaman? We want to see grade less than 75. 75. Less than 75. So, we have a clause over here, and it's very English. Where? My Mia. Where? Yun na yun. Hindi mo na nga kailangan tandaan yan eh. As long as you know English, di ba? Where? Where what? Where what? What do we want to know? Where? Grade is what? Is greater than the passing grade. 75. Badumpaw. Yan lahat ng mga pumasa. What if yung mga bumagsak lang gusto natin makita? Where grade is less than 75. Badumpaw. Ayan na yung dalawa. Yung dalawang uulit. Ayan na yung dalawang uulit. Pero again, tingnan natin. Tanggalin muna natin to. Meron nga palang Carlos Reyes na pasang-awa, 75. Kapag ginawa ulit natin yun, where grade is greater than 75. Wala si Carlos Reyes dyan. Kahit 75 yung grade niya. What do you guys think? Kasi, greater than 75 lang eh. What if gusto natin malaman yung mga 75 din? E di greater than or equal to 75. O, di ba? Andiyan na si Carlos Reyes. What if gusto lang natin yung mga pasang-awa makita? Grade is equal to 75. Ayan na. Si Carlos Reyes. Napakadali. Okay. Now, gusto natin makita kung sino yung mga Latin honor. Okay. Kayo na yun. Let's say, ang cum laude and above natin, 95. Okay. Pag-isipan nyo. Buburahin ko to. I-post nyo dito. Tapos isipin nyo. Paano ba yun? So, where grade is greater than or equal to 95. Brother man, walang pumasa. Walang Latin honor sa batch natin today. Nakakalungkot. Mahina yung natin ngayon. Mahina ang pool of students natin nowadays. Alright?
Now, that's not all. What if gusto natin makita let's say wala tayong context, okay? Wala tayong context. Ang alam lang natin na program is meron tayong BSIS or hindi. Ang gusto natin makita kung sino yung mga hindi BSCS. Ayaw natin makita yung mga BSCS na yan. Kasi alam namin na sila yung sila yung mga magagaling So hindi na natin kailangang bantayan yung mga BSCS. Meron din tayong where program, okay? Kung tatandaan nyo, program is not equal to, meaning not equal to what? Quotation mark, BSCS. Oops. BSCS. Ito, since ang quotation mark, case sensitive yan, BSCS. Ayan. So, magpapakita lang yung BSIT and BSIS. Now, let's say, gusto natin malaman kung sino ang students na nagsisimula yung pangalan sa letter J. Sino yung students na nagsisimula sa letter J? Yung pangalan. Okay? So, meron din tayong tinatawag. Okay? So, full name. Let's say, nandito pa si Juan de la Cruz. Okay? Where full name is equal to Juan de la Cruz. Of course, this one, gagana to. Okay? Ayan si Juan de la Cruz. Pero what if gusto natin malaman, kasi graduation na gusto natin malaman kung sino lahat ng tatawagin natin na J, yung pangalan. Kasi yun na yung sequence J. Where full name, meron din tayong tinatawag na like. Like clause. Where full name, pwede din natin i-type, di ba? Para siyang equal Full name is equal to Juan de la Cruz. Alright? Pero ang maganda dito sa like, pwede tayo maglagay ng parang mga wildcards. So, how do we do that? What we do is, let's say, meron tayong J dito. Lalagyan lang natin ng percent sign. So, meaning yung percent sign is, lahat ng letters in front of J, wala nang pakialam, isama mo na. So, Juan de la Cruz, Julia de la Cruz. Yan yung mga nagsisimula sa J. Alright? Now, let's say, gusto ko malaman lahat ng D yung nagsisimula. Okay? Walang nagsisimula sa D. Okay, balik tayo dun sa Juan de la Cruz. Kung makikita nyo, pareho sila. De la Cruz or De la, tapos yung isa De. So, what if gusto ko makita lahat ng may ganun? So, let's say yung middle name niya De. Ayan, De. So, para makuha mo lahat ng may De sa gitna, lalagyan mo din ng percent before. Okay? So, dalawa na yung wildcard natin. De papunta dito and De papunta dito. So, lalabas pa din si De la Cruz at si De Vera. Okay? So, wildcards basically yung percentage na yan. Now, okay? Now, I want you guys to search for all the students in BSIT. How are you gonna do that? Ito na yung last problem natin for this lesson. All the students na BSIT. How are you gonna do that? Okay? Pause the video over here. Sasabihin ko na where program is equal to BSIT. Easy. Di ba? Let's say, nasa university ka, di ba, may mga BA, tsaka BS, Bachelor of Arts, Bachelor in Science, Bachelor in Arts. So, para malaman mo lahat ng BS, for example, lagyan mo lang ng percentage sign sa dulo. Oops. Naka-equals. Like. Ayan. So, lalabas na lahat. Alright? That's pretty much it for our lesson 3, the where clause. And for the next one naman, let's say, andyan na, di ba? From students, let's say gusto natin i-sort. Okay? That's basically our 4th lesson. I-sort lang natin yung grades. Gusto natin makita kung sino ba yung pinamataas. Okay? Gusto natin makita kung sino yung pinamataas. Tapos, gusto lang natin makita kung sino yung top 3 doon sa pinakamatataas. Alright, sila yung bibigyan natin ng special award. So that's what we'll be doing on our 4th lesson. So I will see you guys over there.